video is another concern video po. Ang sabi niya is, Miss Cheryl, ask ko lang, pwede ba makaisa ang babae pag G ang nilaro? Ano po kaya ang best position para tamaan yon? Salamat po sa sagot. Alam niyo po kasi, kaming mga babae, may mga anatomical differences, meaning hindi kami pare-pareho. Iba-iba yung size, minsan iba-iba yung location, and sensitivity naming mga babae. Yung iba, very sensitive pagdating dito at nalaro mo ito ng tama. Yung iba naman, walang pakiramdam or hindi sila comfortable kapag nilalaro mo ito. Yung iba, madaling mahanap, yung spot na yan. Yung iba naman, mahirap mahanap. Yan po yung sinasabi kong anatomical differences. Iba-iba po kaming mga babae. But of course, dun sa tanong mo kung pwede bang makaisa, yes, pwedeng-pwede naman, lalo na kung tama ang paghagod mo rito or nahanap mo ng tama ang spot na to. So, it's very important po yung communication between the two of you para alam nyo na natatarget mo na yon. Magbibigay ng sign ng babae or tamang salita once na nahihit mo na yon. Yung ibang babae, mas preferred po nila na gumamit ng laruan para mas tamaan ito. Yung iba naman, ayaw. Iba-iba rin po ang preferences naming mga babae. May tamang angle, maaring ang angle na gusto ko ay hindi gustong angle ng partner mo. So, what I'm trying to say is merong nire-require na specific angles or amount of pressure. Baka yung ibang babae gusto mas madiin. Yung iba naman, ayaw na masyadong dinidiinan ito. So, medyo challenging talaga ito para ma-achieve mo. Solo ka man or with partner na ma-hit mo yung spot na to. Yung iba, ayaw ng stimulation na to kasi mas gusto nila kapag tinggil. And take note, may mga babae pong ayaw talaga or hindi na talaga nakakaramdam ng sarap dito. May mga psychological factors po yan. Pwedeng stress, may sakit ang babae, mayroon siyang past trauma experience na naka-influence nung present niya ngayon. Meron namang mga babaeng hindi kayang mag-relax kapag ginagawa sa kanila to. Yang mga bagay na yan ay hinder para wag ma-pleasure ang babae. Sayang naman, di ba? Kaya very important na naku-communicate ninyo ng tama ang mga partner ninyo. Doon naman sa pangalawang tanong mo kung ano yung magandang posisyon para tamaan ito. Well, dalawa lang ang maisasuggest ko dyan. Yung cowgirl or reverse cowgirl. So, meaning, para kang rider, babae ang nakasakay sa'yo. Kasi kapag babae ang nakasakay, may control siya kung gaano kalalim na pwedeng ibaon ang sandata mo. Kumbaga, siya ang in charge ng lalim at ng angle. Siya ang nakakaramdam, kaya siya ang makakaalam nito. Kayang-kaya niyang kontrolin yung movement niya, kung itutukod niya ba ang mga paa niya, or uupuan ka na lang talaga niya. So, nakadepende yan sa babae, kaya ang posisyon na to ay best para tamaan mo to. But, kailangan kinukommunicate mo ang partner mo. At yung partner mo, which is yung babae, dapat, very important no, na sinishare niya rin sa'yo yung kanyang experience habang ginagawa niyo ito. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Pangalawang posisyon, ito yung man's best friend. So, alam niyo na ibig kong sabihin. Bakit? Kasi ang ganitong position ay nag-aalaw or nagkakaroon ng mas malalim na pagpasok ng sandata mo. So, sa ganitong estilo, pwede mong i-shift yung position ninyo. So, pwede niyang ibaba ang kanyang mga arms para mas maging lower pa. Pwede rin naman i-mid niya. Pwede rin naman i-high niya ang kanyang mga braso para mas mataas. So, depende yan kung ano yung gagawin ng babae. So, ikaw, susunod ka lang. Wala kang gagawin doon actually, kundi tutukan mo lang. Medyo dapat nga lang flexible ang babae. At syempre, ganun ka din. Kasi the more na pareho kayong flexible, of course, pareho kayong makakagawa ng mga movements na gusto ninyo. Pwede kayong mag-tumbling-tumbling dyan kung gusto nyo. May mga estilo pa po na hindi ko nabanggit dito kasi, again, hindi po pare-pareho ang mga babae. Maaring sa akin, nag-e-exist yun, or sa ibang babae, nag-e-exist yun, pero sa partner mo ngayon, hindi nag-e-exist yung posisyon na yun. Meaning, hindi uubra sa kanya at wala siyang nararamdaman na sarap kapag mga ganun. So again, it's very important po ang open communication with your partner para ma-determine ninyo kung ano yung best for you and
for your partner. While ang spot na to, kapag na-stimulate po ng tama, ay intense po ang sensation na nararamdaman ng mga babae. But may mga babae po, again, na walang nararamdaman dito or hindi comfortable na gawin ito sa kanila. So it's very important na naiintindihan natin yung katawan natin at naiintindihan mo rin bilang partner niya yung katawan ng partner mo. Kung saan ba siya nakakaramdam ng masarap at kung saan siya nakakaramdam ng hindi masarap. So, communicate, communicate, and communicate with your partner openly. So, may nakakabang tips sa mga napag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessed thing. Bye!